Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng ating opinion at reaction ay ito pong nakakagulat na balita, no? Na-issue po ito, tapos biglang nag-died down at ngayon po, nung isang araw, lumabas po ang desisyon ng MTRCB, yung Movie TV Review and Classification Board, no, sa ating bansa, na ito po, kota na sa kabastusan. MTRCB suspends its showtime for 12 days. Ayan po yung balita sa Politico News. So, ayan po, binasa ko lang ha. The MTRCB has slapped a 12-day suspension of ABS-CBN noontime program, It's Showtime, over the supposed indecent actions of its hosts in a recent episode. In a statement Monday, MTRCB said it received several complaints regarding its Showtime July 25th episode where real-life couple Vice Ganda and Ayong Perez ate cake. Hindi ko napapakita po dito kung ano po yung kanilang ginawa. Kasi sa akin ding paningin, it's indecent. Kasi po, in view of public kahit na sino makakapanood niya, maski na maliliit na bata. At considering may mga batang nandoon, buti sana kung ang viewing public mo ay exclusive, no, pang mga adult, yun, at least hindi lalabas. Ito po lumabas di ba? Na worldwide pa yan. Kasi di ba may mga ano rin ng ABS-CBN. The board said the suspension will last for 12 airing days. ABS-CBN can appeal the decision within 15 days of receiving a hard copy of the ruling. MTRCB said 2 warnings had been issued to its Showtime this year over the inappropriate utterance of certain words before imposing a steeper sanction. The mention of the word by Vice and Jong Hilario in January 24 episode, and Bong Navarro's remark about on June 3rd as the basis for the warnings. Yung naman pala Ang dami na yung puro na lang warning ang binibigay sa inyo. But respondents were sternly warned by the board that a similar utterance will be dealt with more severely. Ayun po ang sabi ng MTCRB. In 2010, MTRCB suspended its Showtime for 20 days. Tagal na nun, 13 years ago. Meron na pala silang mga offenses dati. Repeat offender. Bakit ngayon 12 days lang? Repeat offender. Ano ba ang inyong guidelines dyan sa mga repeat offender? So ito pa po yung isang basehan, yung sinasite ng MTCRB, no? The agency said the act was a violation of Section 3C of Presidential Decree number 1986 or the MTRCB chapter. Quote, in accordance with the Presidential Decree number 1986, the respondents may file one motion for reconsideration within 15 days after the receipt of the decision. So meron silang pinagbasihan. Should the board's decision be adverse, meaning hindi daw papabor sa respondents, they may appeal to the Office of the President within 15 days from the receipt of the decision of the MR. So, pag natanggap daw po nila yung decision ng MTCRB doon sa 12 days, they have 15 days for motion for reconsideration. Now, if the decision is adverse, meaning hindi po pabor sa kanila, ayun lang po yung pagkakaintindi ko, no? Pwede silang mag-appeal sa Office of the President. Nako. Eto na naman tayo, papasok na naman sila sa Pangulong Bongbong Marcos, no? Eto naman ang sabi ng ABS-CBN. For its part, ABS-CBN, the show creator, said it will file an MR but added that we humbly maintain that there was no violation of pertinent law. Wow, talaga naman. Di po ba? Wala daw po silang na-violate. Ayun po yung balita dito sa MTCRB suspends its showtime for 12 days ng CNN Philippines. So, ayan.
Naku po, wala daw po silang nakikitang violation na ginawa nung couple, si Vice Ganda at Ayon Perez. Sino ba yung Ayon Perez na yan? Di ko po kilala yan. So, ito po yung statement ng It's Showtime. O, ito po. We have received the ruling from the MTRCB indicating that It's Showtime will be suspended for a duration of 12 days from finality of the decision. We will submit a motion for reconsideration as we humbly maintain that there was no violation of pertinent law. We are also committed to working with the MTRCB to ensure that It's Showtime can continue to bring you joy and entertainment to our noontime viewers. We are truly grateful to the Madlang people for their unwavering love and support for It's Showtime. So dito mga kababayan, no, kinonsinti. Hindi ng MTRCB. Siguro binigyan nila ng marami pang chances. Kasi sinuspend na nila 2010 for 20 days. Ngayon, sinuspend sila for 12 days pero hindi pa po effective. Bakit hindi pa effective? Sasabihin ko sa inyo mamaya. Yung ganyang mga pag-uugali nitong mga host diyan sa sa mga live nila, no, na napapanood ng in general public. Pinayagan natin. Yung iba tuwang-tuwa, accepted na 'yan, no? Yung mga ganong pananalita, wala na yung censorship eh. At itong mga host kasi alam nila na they can get away from it. Okay lang. Hindi naman sila individually nasa-sanction eh. It's the group, it's the show. Okay lang, 12 days, wala silang kita. Mayayaman po yan, makakwarta yan. May mga gig yang mga yan. May mga side gig sila na trabaho, hindi tulad natin na pag tayo na suspendido, wala. Yung bang, paycheck to paycheck po tayo. Sila hindi. Aside from that Showtime, may mga advertisers yan na nagbabayad sa kanila, may mga gig sila, yung iba dyan nasa yung comedy bar, di ba? Kasi ang nangyayari, parang yung It's Showtime ay naging isang comedy bar that they can say what they wanna say. That even though it's offending, it's acceptable kasi it's a comedy bar. Yung lugar na yun. But only, kasi yun, for mature audience. Ito, ano ba ang sa mga ganyan, no? 'Di ba? PG ba? Guidance, ganun lang. G or PG, 'di ba? Kaya na parang immune sila eh. Feeling nung mga host, immune kami. Hindi nyo kami kaya. Powerful kami. Matagal na kami sa industry. Kaya yung bang nasaklawan na nila, yung parang nabaliwala nila na meron pala pa rin may mga hindi bagay na dapat gawin o sabihin sa general public. Di po ba? Ito, yung idol ninyo, ayan Vice Ganda reacts to MTRCB decision to suspend noontime show program It's Showtime. Ano daw po yung ng inyong idol, no? Ako, hindi ko po to idol. Yung sabi niya, in the middle of difficulty lies every opportunity. Sabi ni Vice Ganda, no? Yun lang yata yung sinabi niya, wala nang iba. Pero marami po siyempre, yung mga kanilang mga following, mga fans, mga diehard fans na okay lang sa kanila na magsabi ng kalaswaan, umarte ng kalaswaan sa publiko, okay lang. So, sabi natin, birds of the same feather flocks together. Di po ba? Eto, bakit sinasabi ko na hindi pa parang nag-take effect yung 12-day suspension? Kasi may MR. Correct me if I'm wrong hindi po tayo lawyer. So, kasi bakit po ko po nasabi? Ayan po sa balita ng Manila Times. It's Showtime airs despite MTRCB suspension order. Di po ba? Nakapag-air pa sila. Balita lang yan, September 5th. Di ba? Despite a suspension ordered by the Movie and Television Review and Classification Board, It's Showtime aired today, Tuesday, September 5 sa ating bansa. The host, led by Jong Hilario, addressed the issue and reiterated the statement their home network ABS-CBN has released. They will appeal the decision. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration. Naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Habang nakabimbin ang motion for reconsideration, ang desisyon ng suspension ng programa ay hindi pa pinal at epektibo. Ayun po. Naging lawyer po si Jong Hilario. Lawyer nga po ba si Jong Hilario? Ewan ko, alam ko, konsehal ito no?
Then also assured that viewers will continue to enjoy the show while waiting for the final decision. So okay lang po, walang nilabag na batas ang pagsasabi ng yung mga aktong mga malalaswa, may mga bumubuka-buka ka dyan, okay lang po yun sa kanila. Kasi sila po ay nagbibigay ng entertainment sa mga tao, lalo na sa mga bata. Kaya tingnan nyo ang mga pag-uugali ng mga bata ngayon, yung mga paslit. Parang wala na yung sensitivity. Okay na lang yun. Dati, tinatakpan pa natin ng mga bunganga, ang mata nila. Yung may nagkikis lang dyan sa public, tinatakpan na natin ng gano'n. Noon po yun. Panahon namin. Wala yun. No? Ngayon, iba na po eh. Maski na po yung 4-year-old pa nga lang, alam na yung alam na yung gano'n, yung genitalia, mga ganyan, mga iba't ibang uri ng halikan, kasi nakikita nila. Di po ba? Yun eh. Hinayaan natin, kinonsinti natin, kaya yan, yun lang. Po ba? Ayun ang nila. Kaya, okay lang. Ganun talaga. Yung moral values, naging moral decay. Yan. Tama, mali. Correct me if I'm wrong. Alam ko may mga magagalit sa inyo. Kaya ganun. Ganyan talaga. Iba-iba po tayo ng pananaw. Ako po, old school po tayo. Sabi mo, napaka-ano mo naman, napakalinis mo. Hindi po. Baka mas makasalanan pa ako kaysa sa inyo. Di ba? Hindi ko po sinasabing malinis tayo. Wala tayong bahid ng kasalanan. Ang sinasabi lang natin dito is yung pagiging responsable. No? Okay, minsan nag-sleep ka. O di mag-sorry ka. Pero hindi po nagsusorry tong mga to eh. Kailan kayo nakadinig ng paumanhin o pag-a-apologize dun sa dalawang yon? Di ba nung binatikos nila si Wally Bayola, yung wala na siya sa off-air na siya, pero nadinig pa rin sa audio na nagmura siya. Anong ginawa niya? Apologetic po siya. That's the right thing to do. Di ba? Sabi nyo, normal naman nagmumura. Pero narinig sa public, sige, apologize ka. Nawala bang kredibilidad ni Wally Bayola? Nag-apologize siya. That is the right thing to do. That is a very humane thing to do. Ibig sabihin, may empathy ka. Then alam mo, nasalig mo. Baka may mga magulang dyan na ayaw ipadinig ang pagmumura sa mga anak. O diba, kung nadinig, at least nagsorry ka. Ganun din ang dapat ituro sa mga bata. Even though na alam mo, wala kang nagawang mali, pero sa paningin ng mga tao, nagkamali ka, why not? Sabi mo, ito, pinakita ebidensya. Ay, the long run, mali pala. Apologize siya. Yun ang dapat ituro. Diba? Na-call out siya eh. Showing the evidences, alam niya mali siya, apologize siya. Pero what Vice Ganda and her partner did? Wala. Nag-show pa sila, mga kababayan, na nag-middle finger. Di po ba? Is that what you called a good example para sa atin? Hindi lang sa mga kabataan, sa mga paslit, para na rin sa lahat ng mamayang Pilipino. Do you think it is a good example para sa atin na ganun ang iidolo nyo, ganun ang gayahin nyo, na kayo pa ang prideful, kayo pa ang mapagmataas? Di po ba? Marami ang nag-complain. Di ba? Yung mga magulang. No? Sabihin nyo, mga maaarte naman kayo eh. Iba na po ang generation ngayon. No! Still, we have to uphold our moral values. Huwag nyong sirain ang mga values ng Pilipino. Kung kayo, mga bastos, wala kayong pagpapahalaga sa mga moral values ng mga Pilipino, lumayas kayo ng Pilipinas. Huwag nyong sirain ang kasirenlan, ang kultura ng Pilipino. Marespeto, magagalang, no? Yun nga, mahihinhin pa nga eh. Di po ba? Kailangan magkaroon tayo ng sariling atin. Hindi, iba ng panahon ngayon, 21st century. Kailangan tulad tayo sa mga ibang bansa. Tignan nyo nangyayari dito. Sa ibang bansa. Ano nangyayari sa eskwelahan? Wala po silang galang sa mga teacher, yung iba po. Nakita nyo mga videos dyan. Ako, isang araw nakanood ako ng video. Habang nagtuturo yung isang guro, binato siya ng sapatos ng
Estudyante, tapos kitang-kita naman na sapatos niya, sabi niya, that's not mine. Isuot-suot niya yung isa. Nakita niyo yung kabastusan nila? Sinusuntok nila mga teacher nila. O yung the worst, school shooting. Mga bastos sa magulang. Ngayon bang gusto nyo nagayahin ng mga kabataan nating Pilipino? Lumaki silang ganun. Tapos pag nagkaroon sila ng anak, ganun din? Hindi po. Maaring gayahin natin yung iba nilang mga advances sa technology o what, pero hindi yung pag-uugali. Hindi freely na magsasabi ka dyan ng bastos. Pasalamat kayo, sikat kayo. Kung hindi, sinampal na kayo. Nung panahon namin, kaming mga bata noon, makarinig lang yung parents namin ng bastos, tinasampal po kami. Pati mga lolo't lola namin, pinagagalitan kami. Hard-hitting. Ngayon wala eh. Yung ibang magulang, naintindihan ko na, kids ha, wag ganito ha, bawal yan. Kasi gusto nilang mamulat ng tama yung mga anak nila. Tapos, mapapanood nila yan. Ano sasabi niya? Ano sabi ni mami o ni daddy? Yung aarte naman ng anak nyo, aarte nyo naman. Bakit? Pakialam mo. Ikaw ba nagre-raise ng mga anak namin? O di wag kayo manood ng show namin. Hindi nga, hindi naman ako nanonood talaga ng show nyo. Di ba? Pero ang nakakapanood yung mga iba-ibang mga tao at nabubulagan sa ginagawa ninyo, na umaayon pa sa maling ginagawa ninyo. Ano nga kayo? Birds of the same feather nga, sabi ko kanina. Birds of the same feather flocks together. Mga hypocrite kayo. Para lang sa inyong kasikatan, gagawin nyo ang kalokohan ninyo. Di ba? Hindi kayo nakarinig, nakabasa ng apology. Even their mother network, no. Because they what? Prideful. Mapagmataas sila. Tingin nila sa sarili nila, nandun sila sa tuktok. O antayin nyo po ang karma. Ang galit ng Diyos sa inyo. Mga walang hiya kayo. Yung isang tao na nadinig lang na nagmura, todo ang pagpapakumbaba, nag-apologize. Pero itong dalawa, wala. Nag-middle finger pa. O ayun. Sa public pa yun ha. O, kitang-kita. O eto po mga kababayan, sinong babatikusin ng mga followers nun? MTRCB says Chair Lala Soto recuse self from ruling on its showtime suspension. Ayun po ang balita ng Inquirer. Yung ibig sabihin po ng recuse is in-excuse mo yung sarili mo sa desisyon. O, hindi po siya sumama na mag-decide. Hinayaan niya yung ibang mga board members ang mag-decide. O, di po ba? Ito po sabi nila, the MTRCB said that Chairman Jorela Lala Soto Antonio inhibited from voting on the suspension of its showtime to ensure that board members would exercise their independent judgment. Pero, siyempre, yung mga bulag-bulag ng mga fans, followers nitong mga freaking idiots na ito, ay hindi po maniniwala dyan. Kasi bakit? Lala Soto is the daughter of Tito Soto na sa TBJ. Pwede pa po bang sabihin yung Dabarkats? Di na yata po ba yun? Pwede sabihin. Ano po ako? Sorry kayo. Hindi rin naman talaga ako nanonood nitong It's Showtime na to. Kailan ba ako nanonood nito? Hindi yata. Hindi ko to alam eh. Maski nung nasa Pilipinas ko, hindi ko alam to. Meron na po ba to noon, no? Kailan ba to nag-exist itong It's Showtime na to? Di po ba? So, marami pong mag-ano dyan. Hindi sila maniniwala na, walang kinalaman dyan si Lala Soto. Siya nga ang chairman. At, tatay niya ay nagtatrabaho dun sa rival ng It's Showtime. Hindi po rival ng ang It's Showtime, Yung mismong isa, yung nandun sa tape, yun ang totoong rival, hindi kayo. Di po ba? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan, no? Na suspendido, pero hindi pa po nag-i-effect kasi naka-MR sila, naka-motion for reconsideration. Dapat, pag natalo sa motion for reconsideration, dagdagan ng board yung suspension days. Gawin na lang 30 days. Kasi repeat offender 2010, 20 days. Bakit ngayon, 13 years after, bakit 12 days lang? Ano yan? 12 days of Christmas? My truly sent love to me? Di ba? Ano yun? MTRCB, napaka-lenient nyo naman.
30 days! Hindi po mawawala ng kita ang mga yan. Di po ba? O tapos, ito, sabi po dito, nag-recuse po si Lala Soto o nag-inhibit siya. In-excuse niya yung sarili niya sa pagboto para isuspend ang It's Showtime. Pero sa mga fans ng mga freaking idiots, hindi po yan sila maniniwala. No? Babatikusin po nila yan, mga yan. No? Sasabihin, bias! Nawalan tayo ng karapatan. Ha? Ayan napapanood nyo pa nga tapos daw pag hindi po pumayag yung MTRCB sa MR ng ABS-CBN, they can go to the office of the President. Boom! Kay President Marcos. Ne? Ano kayang sasabihin ni JPE dyan? Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.